na tiyan, kundi ang salita ng Diyos na kinakain ng ating spiritual, yun ang tunay na malago at malusog. Okay? So, kung ikaw ay sinasabi niyang napakalaking, napakalusog, napakataba, sinabi mo si Bonjing, yung malaki ka na, gatas pa rin ang iniinom mo, eh hindi yun tunay na matured Christian. Okay? Kailangan hindi lang pinapakain ng ating physical, kundi ang ating spiritual, ang ating pinapakain. Dahil sa bawat araw na ating pinagdadaanan, ay hindi ito nagiging masaya para sa atin. Pero nagiging malakas tayo dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Okay, bago tayo magsimula, muli lumapit tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Ama naming banal, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po muli sa pagkakataon ito. Ito'y napalaking pribilehiyo sa amin bilang mananampalataya na sumasamba at sumasampalataya sa iyo, Panginoon, na magtipon-tipon dito sa lugar na kung saan itong building na ito na itinayo mo upang dito kami sama-samang magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Ito po ay isang malaking pribilehiyo sa amin na sambahin ka. Ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Likha na Diyos na nagpatawad, namatay para sa aming kasalanan, Panginoon, na ngayon ay aming tinatamasa ang katagumpayan mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa mga bagay nito, Panginoon. At muli, sa araw na ito, hayaan mo na bigyan kami na muli ng panibagong karunungan na buhat sa iyo upang lalo pa naming makilala ka ng lubusan, Panginoon. Salamat, Ama, na patuloy mo kaming binibigyan ng lakas, binibigyan mo kami pagkakataon, binibigyan mo kami ng priority na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, at sa araw na ito muli ang iyong banal na Espiritu ay patuloy na kumilos upang ang puso at isip namin ay maging handa sa pakikinig ng iyong salita. Yan po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan po lamang ng iyong buktong na anak na si Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. So, ang ating topic ngayon is about patience. Sabi dito sa title natin is Patience in the Time of Restlessness. O kaya sabi sa Tagalog, ito ay ang pagtitiis sa oras ng ating kabalisahan. Amen? Okay, hallelujah. Patience in the time of restlessness. Paano tayo mananatiling, sinasabi dito, paano tayong mananatiling mapagtiis? Okay? Habang tayo ay dumaranas ng maraming pagsubok. Ito ang inituturo sa atin. Natandaan natin, sa kabila ng mga pagsubok, trials sa ating pinagdadaanan, ay ang Diyos ay may tamang panahon or perfect time na ibinibigay para sa atin. Habang tayo ay dumadanas ng mga bagay na iyan, tandaan natin, kaya sabi kanina, meron tayong inaasahan sa Diyos. May pag-asa sa Diyos. Amen? Hindi tayo kailanman dinidihado. Bilang mananampalataya, tayo ay nagtitiis dahil ang pagtitiis ay nagdudulot ng pag-asa. Ang ating pag-aaralan na text ngayon ay nasa aklat ng James, chapter 5, verse 7 hanggang 12. Yan po ang ating mga talata na ating pag-aaralan. Dito sa mga talata na ito, gusto nitong ipakita, ang sumulat nito ay si James nga, upang palakasin ang puso ng mga mananampalataya. Kasi dito, sa lugar na ito, ng panahon noon, ay talagang laging may dinaranas sila na mga trials, pagtitiis. At may dinaranas din sila na mga persecution ng panahon na iyon. Kasi ang mga Kristiyano ng time na iyon ay talagang hindi biro ang pinagdadaanan, persecution. Kaya sila ay nag-scattered, hiwa-hiwalay sila. Nagtatago sila kasi kung hindi sila ipe-persecute, papatayin sila, kukunin ang kanilang ari-arian, ang kanilang mga bagay na malaga. Ganun ang sitwasyon nila noon. Isang mahirap na pagkakataon. Kaya tinuturuan ni James ang tao na mga mananampalataya ng panahon na ito, mag-response sa buhay na kung anumang pressure na kanilang nararanasan, ay tinuturuan na dyan, magtiis sila. At ang pag-ibig ay umiral at ang katapatan habang ang Diyos ay may ginagawa sa punto nilang buhay, sa kilang dinadanas. Habang dinaranas nila ang pagsubok na yon sa lugar na yon,
pinapalakas ni James ang kanilang pananampalataya upang hindi sila madaig. Sa sitwasyon noon, parehas tayo ng pinagdadaanan. Ang problema noon at problema ngayon ay parehas lang din. Magkaiba lang ng sitwasyon pero parehas ng problema. Maaaring ngayon walang persecution dahil sa mga sinasabing ang ating noon kasi pag idineklara mo ang Diyos ay Panginoon, ipe-persecute ka. Wala dito sa atin, mapalad, malaya tayong ipahayag ang salita ng Diyos. Pero, ang problema na pinagdadaanan natin dito, ang mga trials na pinagdadaanan natin dito, ay yung mga kakulangan, materially, financially. Iyan mga kakulangan na nagiging burden natin sa buhay natin. Kaya nga sabi dito, patience in the time of restlessness. Okay? Ay yung pagtitiyaga sa kabila ng ating kabalisahan. Kasi pagka wala na nga naman tayong makakain, wala na tayong isusuot, nagiging balisa tayo. Pero tinuturo dito ni James na maging matapat pa rin tayong naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, paano tayo magiging patuloy na matatag habang naghihintay tayo sa perfect time ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga, dahil sa kanilang pagod, naghiwa-hiwalay na. Tulad din natin ngayon. Ngayon, sabi ko nga, dumaranas tayo ng iba-ibang problema. Maraming mga pagsubok sa buhay natin. Pero, sabi dito, kapag matagal na hindi sumasagot ang sa feeling natin, matagal na hindi dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin, na patuloy pa rin tayo nagtitiis sa ating mga pinagdaanan, paano tayo mamumuhay? Yan ang tanong natin sa ngayong panahon. Sa kabila ng Lord, ang tagal na nito, ang tagal ko ng panalangin, bakit lagi na lang bang ganito? Ngayon, paano natin naharapin ang ganitong pamumuhay? Kapag matagal na hindi sumasagot ang Diyos, paano tayo dapat mamuhay? Okay, yan ang tanong. Una, sabi, don't give up. Okay? Huwag tayong bibigay. Magtiis habang naghihintay tayo sa pagdating ng break ng Panginoon para sa atin. Yan ang ayan ang mahalaga na binibigay sa atin ng talatang ito. Sabi dito sa James chapter 5, 7-8, basahin natin sa Tagalog. Kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang mga magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Okay, nakikita natin, pinapalakas ni James o ni Santiago ang loob ng mga mananampalataya ng panahon na yon. At ngayon ding panahon, para rin sa atin ang mensaheng ito. Kailangan maunawaan natin ito na pagdating ng problema, kailangan natin laging may pagtitiis. Ang paghihintay, hindi ito kawalan. Ay yung paghihintay, hindi ito masasayang. Dahil habang naghihintay tayo, naniniwala tayo, sa likod nito ay kumikilos ang Diyos. Amen? Yun ang tatandaan natin. Huwag tayong mawawala ng pag-asa habang tayo nagtitiis, habang tayo ay nag-aantay sa Panginoon na kung ano man ang ating hinihiling dahil ito ay binibigay sa atin sa tamang panahon at tamang oras. Amen? Kaya nga tingnan mo, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16-17, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Araw-araw, ang bagay at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Amen? Napakaganda ng pangako sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, lagi hindi raw sila nasisiraan ng loob. Ano mang sitwasyon natin sa buhay ngayon, ikaw man ay walang-wala ngayon, financially, materially, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ibig sabihin, tayo ay may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Bakit? Sabi dito sa 17, ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Iyon ang ating inaasahan, walang hanggang
katulad at walang katulad na pag-asa ang ating hinihintay. Maging matyaga lang tayo. Huwag tayong bibigay. Kung anumang sitwasyon ng buhay mo, huwag kang bibigay. Dahil ang Diyos ay laging nandyan. Sa tingin mo wala ka ng pag-asa, sa Diyos may pag-asa ka. Amen? Kailangan lang nakapokus tayo saan? Sa spiritual na bagay. Huwag natin pokusan ang mga material na kawalan. Sabi ko nga lagi, huwag mong titingnan lagi kung ano ang wala ka. Titingnan mo kung ano ang meron ka. Amen? Dahil kakapokus mo sa wala ka, mababurden ka, mababurnout ka na. Hindi mo na kayang maglingkod sa Diyos. Tingnan mo kung anong meron ka. Ano ka bang meron ka? Meron kang Diyos sa puso. Meron kang Diyos na tinanggap mo sinampalatayanan. Siya ang magpo-provide ng lahat ng iyong pangangailangan. Iyon ang pag-asa na iyon ng ating pinanghahawakan. Kasi sabi ng Panginoon, nang tayo sumampalataya sa Kanya, hindi niya inalis, hindi niya sinabi na wala na tayong problema. Daranas tayo ng kapaghatian. Subalit tibayan niyo ang loob na pagtagumpayan ko na ang mundo. John 16:33. Kaya pangako yan ng Diyos sa atin. Kaya mag-focus tayo sa spiritual na bagay. Huwag sa mga bagay na ating nakikita. Sabi dito sa Romans 8:5, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. Tinitingnan ng mga time nito, sabi rito ni Pablo, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay tungkol sa laman. Ito yung mga sarili natin, yung kawalan natin. Ano bang pinoproblema? Doon tayo nakapokus. Doon natin tinitingnan, kaya nagkakaroon tayo ng pag-iisip na tumalikod sa kung anumang ating pinananampalatayanan. Pero sabi nito, ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Higit nating pangarapin o hangarin ang mga espiritual na bagay. Ang spiritual na bagay, iyan ang una nating dapat makita at dapat nating maunawaan dahil ito ang magbibigay ng manifestation sa ating buhay. Amen? Dahil nang tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, sumampalataya ka sa Diyos at makikita mo ang tunay na kapayapaan sa buhay mo. Amen? Kaya dapat natin tatandaan na ang Diyos ay patuloy na kumikilos even na hindi mo man nakikita. Okay? Magtiwala lang tayo sa Diyos. Huwag tayo magtiwala sabi nga, mas sigit kang magtiwala sa Diyos kaysa sa iyong kapwa. Ang kapwa mo minsan, ida-down ka pa niyan. Pero ang Diyos, sigurado, hindi ka niya pababayaan. Sabi sa Isaiah chapter 40, verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang magtiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Amen? Ganyan kapag na kay Kristo. Okay? May problema ka pero hindi ka susuko. May pinagdadaanan ka mga kakaibang bagay pero hindi ka pinanghihinaan. Patuloy ka lang. Katulad ng agila, patuloy kang lumilipad. Amen? Yan ang pangako. Kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Kagaya nga, laging hinahalimbawa ang farmer. Ang farmer kasi laging talagang dyan makikita natin kung paano nagtsitsagawa ang farmer para sa kanilang mga pananim. Sabi ko nga kanina, ang farmer, pag nagtanim yan, hinihintay nila, nandun ang buong pag-asa nila. Once na ilagay nila sa lupa yung buto na yan, nandun na yung pag-asa nila na siya aani. Hindi nila hinuhukay yan araw-araw para tingnan kung ano nangyayari sa buto na kanyang itinanim. Ganon din tayo. Pag tayo sumasampalataya sa ating Panginoon, ang salita niya itinanim natin sa puso natin, sigurado yung mamunga at iyan ay mag-grow. Okay? Kaya lang habang hinihintay natin ang mga bagay na iyan, ay dapat tayo ay may ginagawa. Ano bang ginagawa dapat natin habang naghihintay tayo? Kasi ang farmers, nang itanim yan, anong ginagawa niya? Kinocultivate, di ba? Inaalagaan, dinidiligan. Upang lumaki ng maayos ang kanyang halaman at umani siya ng masagana. Ganon din tayo. Habang tayo ay nagtitiis sa buhay na ito, ang ginagawa natin, kailangan continuing tayo sa prayer.
prayer kasi, kailangan, importante yan, that's yan ang communication with God. Kaya kapag sinasabi natin, dapat laging, we are praying with God. Not praying to God. Kailangan may communication kayong dalawa with God. Kasi kung ikaw lang, praying to God, ikaw lang ang nananalangin, at kaya nasasabi mo, hindi sumasagot ang Diyos. You are praying with God. Kayong dalawa, nag-uusap kayo ng Panginoon. Amen? Tapos ano pa? Continue serving. Sa paglilingkod sa Panginoon, umulan, umaraw, nagsiserve ka. Katulad ng magsasaka, bumabagyo, pinapanalangin niya yung kanyang halaman na huwag masira. Kinukultivate niya, inaayos niya. Patuloy niyang kahit malakas ang ulan pupunta sa para linisin ang kanyang sakahan. Ganon din tayo. Patuloy tayo mag-serve. Huwag natin tingnan ng ating sitwasyon sa buhay. Huwag natin tingnan yung kung anuman ang ating ikinahihina ng ating pananampalataya, kaya hindi tayo nakakapagpatuloy. Tinitingnan natin ang natural na sitwasyon. Tingnan natin kung ano ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Continue serving. Umulan, umaraw, kaunti, marami, mag-serve tayo sa Panginoon. Huwag tingnan niyo kung ilan tayo. Huwag natin tingnan kung marami tayo. Tingnan natin ang puso natin kung sa Diyos ba ito naka-align at ito ba'y ginagawa natin ng buong katapatan. Amen? Yan ang natin sa Panginoon. Sunod, sabi niya, continue growing in God's Word. Patuloy tayong makinig sa salita ng Diyos. Amen? Kung hindi natin kung hahayaan natin ang sarili natin na hindi makikinig ng salita ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng tunay na paglago spiritual. Amen? Kaya dapat nating tandaan, kung gusto natin lumago, kung gusto nating mamunga, kung gusto nating umani, kailangan natin muna spiritually i-align natin ang ating puso. Amen? Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Don't quit before God's harvest. Huwag tayong susuko hanggat hindi tayo umaani. Huwag tayong susuko hanggat hindi natin nakukuha ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Nakikita natin wala. Nakikita natin mukhang malabo yatang tumubo. Makikita natin mukhang pangit yata ng lupa rito. O hindi yata tutubo rito. Sabi nga, tayo ang nagtanim, tayo ang nagdidilig, pero ang Diyos ang nagpapatubo, Diyos din ang magpapalago. Wala tayong kakayahang magpalago. Ang Diyos ang nagpapalago ng lahat ng bagay. Lahat ng itanim natin. Kahit tayo ang magtanim, pinakamagandang halaman itanim mo, at hindi yan hinayaan ng Diyos na lumago at tumubo, hindi yan tutubo. Dahil Diyos lang ang may pangkapangyarihan para palaguhin, para humarvest tayong sagana. Amen. Kaya tayo, sarili natin, una nating ihanda ang ating sarili para pagdating ng panahon, handa tayo alagaan ang mga ibibigay ng ating Panginoon. Hallelujah. Don't quit. Don't quit. Huwag tayong mag-quit. Pangalawa, don't complain. Sabi? Don't complain. Choose love over grumbling. Okay? Huwag daw tayong mag-complain. Mas piliin natin ang pag-ibig kaysa sa pagrereklamo. Alam mo, last week, naalala niyo ba yung topic natin last week? Ay yung mga Israelita na mga reklamador. Nakapasok ba sila sa lupang pangako? Na hindi, kakareklamo ayan tuloy. Hindi sila nakapasok sa promised land. Kaya magpatuloy lang tayo. Huwag tayo magreklamo. Anumang sitwasyon ng buhay natin, patuloy lang tayo. Huwag mag-quit. Okay? Sabi dito sa James chapter 5, verse 9 to 10, mga kapatid, huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tayaga silang nagtiis ng kahirapan. Nakita nyo? Buong puso. Di ba? Buong puso silang nagtiis. Buong tiyaga silang nagtiis sa kahirapan. Even, ang pagtitiis ay hindi lang ito panandalian. Ang pagtitiis ito hanggang hindi natin nakakamtan at ibinibigay sa atin ang hinihintay natin na pag-asa mula sa ating Panginoon. Huwag tayong susuko, sabi ng ating Panginoon.
Tularan natin, tularan natin ang mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Sila ay buong tiis. Ano pa tayo? Amen? Kailangan din tayong magtiis. Sabi dito sa English, pressure from outside should never destroy our relationship inside the church. Ito, sabi niya, ang pressure sa labas, sa mundo, okay, ay hindi pwedeng ma-destroy o masira ang ating relasyon sa ating community ng church at sa ating pamilya. Dapat hindi tayo naapektuhan ng mundo. Amen? Dapat kung ano ang sinasabi ng mundo, wag natin iyong intindihin. Upang hindi maapektuhan ang ating relasyon bilang magkakapatid, bilang mananampalataya, at bilang isang pamilya sa Panginoon. Amen? Kaya lagi tayong maging matatag. Huwag tayong ma-pressure ano man ang sinasabi nila at hindi yan naka-align sa sinabi ng Diyos. Huwag natin itong pakikinggan. Dahil tayo, minulat tayo ng Diyos, binigay na sa atin ang karunungan, dapat tayo ay maging matatag at maging matyaga sa paghihintay sa ating Panginoon. Philippians chapter 2 verse 14 to 15. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutol at pagtatalo. Okay? Upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Dapat tayo maging silbing ilaw sa kanila. Okay? Hindi tayo dapat ang dilim nila ang mapunta sa atin. Ang ilaw natin bilang mananampalataya ang dapat makita nilang nasa dilim. Amen? Kailanman hindi naghari ang dilim sa liwanag. Amen? Yan tandaan natin. Kaya tayo bilang mananampalataya, hindi dapat naaapektuhan, hindi dapat nasisira ang relasyon bilang mananampalataya ng mundo. Amen? Dapat ang puso natin naka-align sa isang relasyon. Naka-align tayo ang puso natin sa isang Diyos, isang layunin, may pahayag ang magandang balita at maraming tao ang makaunawa. Hallelujah. Kaya sabi sa Efeso 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakakarinig. Tayo dapat nga, sabi, tayo maging ilaw. Hindi tayo nariringgan ng masasamang salita sa ating kapwa. Dahil iyon ang magiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan at ikakasira ng relasyon ng isang mananampalataya. Amen? Ang Biblia ang nagsasabi sa atin, tinuturuan tayo, i-align ang ating puso. Amen? Kaya nga, parang ganito yan halimbawa yan, parang ikaw ay may dalang gasolina at tubig. Pagka may tao na may galit at kung ano, at nagwawala, mamimili ka, anong ibibigay mo, gasolina o tubig? Pag gasolina, parang ginagatungan mo pa siya hanggang magliyab. Sa ating mananampalataya, dapat hindi tayo tubig ang ibinibigay natin. Amen? Tayo dapat, pag naman nakikita tayong mga ganyang sitwasyon, dapat binibigyan natin, pinapayuhan natin sila. Dapat tayo ay nagpapaalala. Hindi tayo nagpapapayapa. Pinapayapa natin sila, hindi natin pinapalala ang sitwasyon. Ipakita natin at ipaliwanag natin na mahal sila ng Diyos. Sabi nga kanina sa unang sinabi ni Coach Darwin kanina, mahal tayo ng Diyos kahit nung tayo makasalanan pa. Kaya tayo, ipaliwanag natin na maunawaan nila na mahal tayo ng Diyos. Amen? Kaya, any situation ng ating buhay, habang tayo naghihintay sa ating Panginoon na hinihiling natin, ay ibibigay ito kung mayroon tayong pagpatsyatsaga. Pero habang nagtsatsaga, maging tayo ay maging ilaw din tayo ng ating mga kapwa. Amen? Number 3, guard your integrity. Ingatan natin ang katapatan natin. Maging tapat tayo bilang mga mananampalataya. Maging tapat tayo sa ating mga salita.
Amen? Huwag tayong magpadalos-dalos sa lahat ng ating sasabihin, sa lahat ng ating bibitawan. Dahil ito ay magiging ikakapiso ng ating mga kapwa. Amen? Kaya nga dito sa Santiago chapter 5, verse 12, ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manunumpa. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit o ang lupa o ang ano paman. Sapat nang sabihin nyo kung oo, at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang pagtitiis, ito ay nakikita sa ating pagiging tapat sa ating kapwa. Amen? Ang pagiging tapat ay iyan ang nagiging simula ng ating relasyon na mabuti sa ating Panginoon. Amen? At habang nagiging tapat ka, ikaw ay nai-ehemplo ha. Ang tawag doon na nakaka-impluwensya ka sa ibang tao. Hindi mo siya na-impluwensyahan ng masama, ngunit sila ay na-impluwensyahan mo ng mabuti. Na anuman ang sitwasyon nila ng buhay, nagiging matyaga rin silang magtiis. Nagtitiis rin sila sa pag-asa na katulad ng nararanasan mo. Amen? Kaya tayo bilang mananampalataya, maging impluwensya tayo sa ating kapwa na maging mabuti. Sabi nga, dapat makita si Kristo sa buhay natin. Dapat makita sa atin ang kung ano si Kristo. Ano bang nakuha natin kay Kristo nang tayo sumampalataya sa Kanya? Ang righteousness at ang holiness. Ang katuwiran at kabanalan ni Kristo ay nasa atin. Ilalabas lang natin. Amen? Sa ating kapwa. Kaya habang tayo nagtitiis sa mga pagsubok, na mga problema pinagdadaanan, ang Diyos naniniwala tayo na iyon ay may pag-asa tayong hinahantay sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga, bilang sabi sa awit, chapter 119, verse 71, sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawaang mahalaga ang iyong utos. Dahil sa pagtitiis natin na nararanasan, nauunawaan natin na mabuti ang Diyos. Amen? Habang tayo dumaranas ng pagsubok, habang tayo dumaranas ng mga trials sa buhay, mas lalo tayong lumapit sa Diyos dahil nauunawaan natin na siya ay kumikilos at patuloy na kikilos sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Kaya nga, maging tapat tayo sa bawat isa. Ang pagiging tapat. Sabi nga, ang pagsasama ng tapat, pagsasama ng maluwag. Okay? Ang katapatan ang nagsiserve para maging strength, lumakas ang pagsasama ng isang mananampalataya, ang katapatan ng ating buhay. Sabi sa Colossus 3:9 hanggang 10, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, dati ng pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo siyang makilala. Amen? Huwag daw tayong magsisinungaling sa isa't isa. Ibig sabihin, maging tapat tayo sa isa't isa. Maging open tayo sa bawat isa. Iyon ang nais ng ating Panginoon. Sapagkat tayo na sumampalataya sa Panginoon, inalis na natin ang ating lumang pagkatao. At isinuot natin ang damit na si Kristo, na kay Kristo. Kaya tayo bilang isinuot natin ang pagkatao na kay Kristo, patuloy tayong binabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa atin upang lalo natin siyang makilala. Yun ang nais ng ating Panginoon. Kaya nga, alam nyo ba, sa kabila ng sitwasyon na ating dinadaanan, patuloy lang tayong maging tapat sa Diyos. Amen? Anumang problema, pagsubok, patuloy lang tayong maging tapat sa Diyos. Alam mo ba ang napakalaking halimbawa? Si Job. Kilala niyo naman si Job. Si Job, kung hindi niyo pa nalalaman ng istorya ni Job, siya ay mayaman na tao. Siya ay pinagpala at hindi siya nagkasala. Okay? Wala siyang ginawang mali. Pero inubos ang kanyang kabuhayan. Namatay ang 10 niyang anak. Ang kanyang mga alagang hayop, namatay lahat. Pati siya mismo ay nagkaroon ng sakit sa balat.
Sakit na nakakahawa. Napakatinding sakit na halos hindi na siya makulang na lang siya, mamatay na lang. Pero, sa kabila ng kanyang paghihirap, sa kabila ng kanyang dinanas sa buhay, naging tapat siya sa Panginoon. Hindi niya itinakwil ang Diyos. Alam mo kung sino ang nagpayo pang takwil? Yung asawa niya. Ang sabi niya ng asawa niya, isumpa mo na ang Diyos para mamatay ka na dahil pinaparusahan ka niya. Ganyan din na tayo sa mundo dito. Tayo, dumaranas tayo ng problema, habang ang iba ay ganun ang sasabihin sa iyo. Church ka ng church, tumigil ka na dyan. Wala tayong kalang mapapala dyan. Amen? Pero dapat sa halip, maging tapat ka sa paglilingkod sa Diyos. Lalo kang maglingkod sa Diyos. Kahit sinasabi ng Diyos, wala kang mahihita dyan. Wala kang mapapala dyan. Sa halip, laging maging tapat ka, lalo sa Diyos. Sabi ni Job, hindi niya itatakwil ang Diyos pagkos siya ay kanyang sinamba at pinapurihan ang ating Panginoon. Hallelujah. Pakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya tayo, bilang mga patuloy tayong maglingkod. Ano ba nangyari kay Job? Yung sinabi na itakwil ng asawa, ibinalik ang kanyang ari-arian. Ilang doble ang yaman na ibinigay sa kanya. Amen? Bumalik ang kanyang nagkaroon siya ng maraming anak ulit. Ang kanyang mga alagang hayop, dumami ulit. Ang kanyang kayamanan, dumoble ng ilang ulit. Ganun ang Panginoon pag naging tapat kang maglilingkod. Ito na sinasabi na pag matyaga ka naghihintay. Habang matyaga ka naghihintay, nagiging tapat ka sa iyong ginagawa. Asahan mo yung pag-ani. Sabi nga ni Job siguro sa isip niya, Lord, sobra-sobra na to. Amen? Pero ang Diyos, pag nagpala, hindi mo kayang ilimit. Kahit ayaw mo na, pagpapalain ka pa rin ng Diyos. Amen? Basta lalo ka lang maging tapat. Ang puso mo ay tapat sa ating Panginoon. Kaya nga, let your yes be yes. Lord, yes sir. Yes sir, Lord. Amen? Ano man sinasabi ng ibang tao, pagkos ipanalangin mo sila, baka hindi pa nila nauunawaan ang magandang balita ng ating Panginoon na mahal sila ng Diyos. Amen? Iyan ang dapat nating unawaan. Kaya mga kapatid, hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Pero dapat kontrolado natin kung paano tayo magre-respond. Hindi natin alam ang nangyayari. Hindi natin control ang nangyayari sa buhay natin. Hindi natin control kung ano ang mga sitwasyon natin. Pero dapat control natin kung paano tayo magre-respond sa mga sitwasyon. Amen? Hallelujah. Kaya nga lagi natin tandaan mga kapatid, ay yung mga katotohanan na ito, yung ating inaral. Number 1, don't give up. Sabi ng Panginoon, God is working while you are waiting. Huwag kang bibigay. Kumikilos ang Diyos habang naghihintay ka, katulad ni Job. Amen? Don't complain. Huwag tayong puro reklamo. Huwag kang reklamo ng reklamo. Wala ako nito, wala ako noon. Kakahanap natin ng wala. Lahat na wala. Hanapin mo. Huwag mong tingnan ang wala. Tingnan mo kung ano ang meron ka. Ano ang meron ka sa buhay mo. Ano ang meron ka ngayon. Yun ang tingnan mo. At pagpapalain ka ng ating Panginoon. Choose love instead of grumbling. Sa halip na magreklamo, patuloy kang maging tapat at mahalin mo lalo ang Diyos. Amen? Guard your integrity. Bantayan natin ang ating katapatan. No? Stay faithful and honest until the end. Okay? Ganyan ang ginawa ni Job. Hanggang huli, hindi siya sumuko. Hanggang huli, itinaas niya ang Panginoon. Dahil nakita nyo, sabi ko nga kanina, kung paano pinagpala niya sa Job. Ilang doble ng kayamanan ang ibinalik sa kanya. Hallelujah. Kaya sa ating mga nagtitiis ngayon, sa ating mga dumaranas ng pagsubok ngayon, huwag kayong mawawala ng pag-asa dahil kumikilos ang Diyos sa kabila nito. Amen? Hallelujah. Kaya nga, habang hinihintay natin ang perfect timing ng Diyos, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Amen. Hallelujah. Sabi nga sa James 5:8, be patient and stand firm because the coming of the Lord is near.
Hallelujah. Sabi daw, maging matatag tayo, maging matyaga tayo, tumayuan natin ang ating pananampalataya dahil ano daw, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam mo kung bakit tayo nagiging matatag? Tandaan natin, dahil ito sa tatapos na gawa ni Kristo sa krus. Nang siya'y namatay sa krus, at ating tinanggap at sinampalatayanan ang lahat ng ito, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaya habang naghihintay tayo, anumang struggle ng buhay, payapa ka at relax. Sa kabila ng bagyo, sabi nga, super typhoon, payapa ka. Dahil ang Diyos, alam mo na nasa likod mo at nasa iyo mismo. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, be patient. Ulitin ko, don't give up, don't complain, guard your integrity para lalo tayong lumago. Yung tatlong yan, itatak natin sa puso natin at makikita mo ang tunay na pag-aani. Pag prepared ka na, sabihin mo sa sarili mo, Lord, salamat. Hallelujah! Palakpakan natin Panginoon. Tayo ay manalangin. Ama, salamat po. Salamat po sa mensahe mo ngayong araw na ito. Muli pinalakas mo ang puso at isip namin. Pinalakas mo ang pananampalataya mo sa namin, Panginoon. Salamat sa mga salita mo na patuloy namin naririnig. Sa kabila ng mga sitwasyon ng buhay namin, Lord, na bago ang aming kaisipan. Mula sa puro reklamo, nagkaroon na kami ng pagtsatsaga, Panginoon, na maghintay sa mga bagay na pinangako mo sa amin, Panginoon. Dahil lahat ito, naniniwala kami, kumikilos ka at bibigyan mo kami ng katagumpayan. Lord, salamat po sa mga salita mo ngayong gabi ito. Ang salitang ito ay tulad ng halaman na tatanim sa puso ng bawat isa, lalago, mamumunga, at magiging kapakinabangan, hindi lang nila, kundi ng buong sambayanan, ng bawat nakarinig ng iyong magandang balita na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na patuloy mo kaming pinapalakas. At sa susunod na mga linggo, Lord, ang patuloy naming panalangin sa iyo, Lord, ang patuloy na karunungan ay patuloy din namin matanggap buhat sa iyo. Salamat naman sa katagumpay ng gawain, Panginoon. Pinupuri ka namin at dinadakila. Yan po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan po lamang ng buktong na anak na si Jesus. Amen, amen, amen.